So, unahin ko muna itong gamit ko. Ayan o, ang lalim o. Ayan o. Sabi ko na sa inyo o. Kalahating ruler na. Ayan o. Ang hirap no. Ayan o. Tingin yung bit-bit ko. Punong-puno yung dalawang kamay ko. Ayan o. Lalim no. Ayan o. Buti na lang na-deliver na yung ano namin. Fridge. Ayan o, lalim. Malapit na ayan o. Punong-puno yung pinto namin no. Kita nyo, ayan o. Yan, ganyan kataas na yung snow o. Isang oras lang. Nakasara to? Sinara mo? Kunin ko na yung iba dun ha. Tutulungan ko na yung mister ko, kawawa naman. So maghahakot ako. Ayan o, ang hirap maghakot. Yan. Ayan. So ang hirap maglakad dito malalim na snow. Ayan o. Naku, mabigat-bigat to. Yung sabon na lang muna. Yes. Ang hirap. Hindi ko alam kung iipitin ko sa kilikili ko. Para lang babalik na lang ako. Ayan. Ang hirap. Oops! Ay, baka madulas pa ako. Yan ang lalim. Grabe. Wala pa yung mga anak ko. Oh! Stainless. Kala ko black ang binigay sa amin. Ayan na yung rep namin. Ang taas oh. Dumating na ang aming rep. Ano namin walang rep? 3 linggo. Ayun yung asawa ko, kawawa. Palob mo na ito. Palob mo na ito. Anin? Papasok ko na lang? Oo. O sige. Wala ka natin dyan. Nagbilaan mo itong. Teka, saan yung... Kukunin ko rin to. Sandali. Kawawa yung mister ko. Ayun. Ayan, hakutan. Mag-ano yung asawa ko. Ayan. Gagamitin niya yung ang tawag doon. Nakasale din yung mga raspberry. Nakatipid ako ng mga $80. Yan. Ay, 80 pesos. Sa pera natin, nakatipid ako ng mga 80 pesos kada container. Parang, ano siya, $3 off. O kaya po, tama, $3 off yung mga yan sa regular price. So, laking bagay na nun. Almost, ano siya, 30% off. Ngayon, ayan. Ito rin, murang-mura. 100 off. Kumbaga, yung binibili ko, yung mura. Tapos, bumili na rin ako ng mga ready to eat na food sa mga anak ko. Ayan, pagpagod na ako. Ayan, ayan dumating na yung aming, fridge. Ayan. Pinatungan ng karton doon kasi parang umuuga, parang hindi balanse yung flooring doon. Ayan. So, pinasok na dito ng delivery. So, ang halaga ng fridge na to, nakasale siya. Hindi ko lang alam kung magkano yung off, pero meron siyang discount to sa original price. So, ang bili namin, kasama na yung delivery na $60, which is 2,400 sa pera natin. Ayan. Bali, nagkakahalaga pa yung delivery fee, nagkakahalaga siya ng 45,000 pesos lahat-lahat sa pera natin. Nakasale pa yan ha. Kung hindi yan nakasale, nasa 55 yan. 50 hanggang 55,000. Yan. Kung hindi yan nakasale, nasa 55,000 pesos siya. Pero nakuha ko siya ng sale. So, lahat-lahat, binayaran ko 45,000 pesos sa pera natin. Nakamura na ako nun. Yung mga mahal doon, ano siya? 120,000 pesos yung malalaki. Kaya lang ang problema, yung pinto namin makitid, ayan, hindi kakasya dyan yung malalaki. Tapos pangalawa, unang-una pala budget ang problema. Hindi namin yung masyadong malaki, tapos pareho lang naman yung makina niya parehong brand lang naman. Ang kinaiba lang mas malaki ng konti yung isa, tsaka mas maporma. Pinili ko yung, eto, mahaba naman siya. Ayan, mahaba siya, marami akong mailalaman. Ngayon, dinideliver na siya, no? Ayan, ang dami ko pang aalisin na plastic.
So, nung i-deliver to, nasa kahon to. Marami siyang mga balot-balot pang kahon, tsaka mga styrofoam. Eh ngayon, inalis na nila. So, marami pa rin akong plastic na aalisin. Ayan. Ayan. Ngayon ang problema, ayan, masyado siyang medyo advanced naman siya ng konti. Ayan, oh. So, aaralin ko pa yung manual. Ayan. Trabaho pa yan. Tapos, kung medyo mahina ka pang umintindi sa mga manual na ganito, matatagalan ka pa. Ayan, oh. Yung binili ko, hindi pa yung pinaka high-tech. Oh. Pero, ano siya, pahirapan na yan. Ang dami mong tatanggalin. Tapos, isi-set up pa yan. Hindi ko alam kung paano palalamigin, kung paano hindi gaano mainit. So, yan pa lang, matrabaho na yung pagbabasa. Eh, di lalo na yung isang mahal na 120,000 pesos sa pera natin. Eh, di mas lalong mahirap aralin yun kasi yun may ano, yung pinto niyang ganito, di ba? Panoorin niyo sa video ko. May ano siya dyan, cooler, tapos ice maker. Eh, di ibig sabihin may separate pa siyang instruction manual. Tapos ngayon, kailangan mo pa ng mga, yung gagawa sa tubo ng tubig para dumiretso yata sa fridge. Magbabayad ka uli ng 200 pesos or 8,000 pesos. So, almost 130,000 hanggang 140 hanggang 150. Tapos, plus tax pa yun. 13%. 12% yata. Hindi ko alam kung, kasi dati kami 13% tapos naging 12%. Tapos 12% naging 13%. So, nalilito na ako kung 30%, 13% or 12% yung tax namin dito sa Manitoba. Sabihin na natin 12% na lang. Oh, isipin mo, kada 1,000 pesos na binili mong halaga ng fridge, meron kang tax na $120. So, kumbaga sa ano natin, mag-a-add ka uli ako ng kada libo, mag-a-add ako ng 6,000 pesos. So, the more na mas mahal yung bibilhin mo, mas lalo pa siya magiging mahal dahil sa tax. O, kita nyo, nagbibip na siya. Sabi ng anak ko, siguro, ma'am, sabi niya, sinasabi sa'yo na matagal mong binuksan yung fridge. O, kita mo nga naman, o, ayan, o. Meron pa siyang, hindi kagaya nung dati naming rep, ginaganyan-ganyan ko lang, parang siniswitch lang. Ito, medyo moderno ng konti. Eh, di mas mahirap pang i-manage or gamitin yung mas high-tech dito. Bukod sa mahal na, pahihirapan ka pang mag-isip kung paano mo gagamitin. Ayan. Excited na kami. Pero ano mo, marami yung space, ayun, oh. So, tatlo yung segregated. Ito yung freezer. Ayan. Ito common sense na lang to. Ayan, freezer daw. Ito yung freezer. Yung dati namin fridge sa taas yung freezer. Ito sa baba. Tapos, mas malaki tong freezer niya. Ayan. Tapos, nakasegregate pa. Winawarningan na ako. Ayan. So, ngayon, dami pa niyang balot, oh. Hindi ko alam kung, do you think we need to remove it? Probably, no need for now, right? So, hindi ko na aalisin yung ibang plastic kasi ano, baka madaling magasgas yung mga ano, hayaan ko muna tapos pag talagang nadumihan na, doon ko na aalisin. Ayan, oh, may tape pa siya. Siguro to aalisin ko na to, baka naman dumikit hindi na maalis. So, oh, pinawarningan na naman ako. Oo. Kaya lang meron siyang ano, parang automatic. Ayan. Ganyan. Paano ko yung aalis ito? Paano kaya naalis ito? Ito nga. Ano ba yan? Oh, pwede daw i-recycle ito. Naku, puputulin ko na nga lang. Ayan. Hindi. Puputulin ko na lang yung po. Baka masira ko pa itong fridge na bago-bago eh. Ayan. Ito nga. Baka dito ang sikreto. Ano naman kasi ito?
Ayun. Alam palang gusto mo eh. Alam ko muna yung plastic. Ay, kailangan alisin ko ito. Baka dumikit naman yung gusto. Ayan. Okay. Okay. So, ito na yung mga binili kong raspberry. Ayan. Puro mga nakasale yan. Fresh na fresh, oh. Kasi ano siya, parang hindi ko alam kung season o ano, pero murang-mura siya. Ilang beses na ako nakabili na nakasale talaga yung mga raspberry. At ito yung pinaka, pinaka maganda sa mga may high blood, diabetic, at saka sa mga mataas ang kolesterol. Tapos may, yan, blackberries. Yan. Ang ganda ng fridge namin ngayon. Talagang may segregation na, oh. Ito pa, blackberries. May mga nasira din kami pagkain. Wala kaming rep. Oops, yung yogurt. Yan yung yogurt ng anak ko. Ayan. You're still hungry? You're still hungry? Gutom pa raw yung anak ko. Sorry. Good night. Organizing. I'm so happy. You're happy? Finally Oh, masaya daw yung anak ko. homemade food. Masaya daw siya. Finally daw, homemade food. Kasi 3 linggo kaming mahigit na walang fridge, halos isang buwan. Ang hirap kasi bumili ng fridge. Ang delivery tagal. Yung gatas dito siguro, ayan. Ay, hindi. Creamer. Okay. You use first the open one, huh?
Tapos na tayo sa ayan. Ito. Ayan. Ay naku, ito na lang. Alam nyo ba na itong maple leaf na to, ayan, ang mura lang mabili ko. Ayan. 344 na lang siya. 140 pesos. Yan o, 140 pesos lang sa pera natin. 5 pirasong matataba siya. Yan. Mura lang siya, no? 140 pesos. Tapos itong giniling na to, chicken, healthy siya, di ba? Yan ang pinagsasahog ko, imbis na baboy. Giniling na, ano yan, no? Chicken. Ang presyo niya, $8. Ano lang siya? 310 pesos sa pera natin. Dito na kaya ilagay yan. Ayan, dito na. Ay, hindi. Dito nga lang. Ayan. Ilalim ko na siya. Ayan. Tapos, ito naman. Teka, saan pa? Ito. Spicy Sicilian sausage. Ano siya? 5 din. 5 piraso. Ang halaga niya 200 pesos na sakto. Nakasale siya. Yan, 200 pesos lang siya sa pera natin. Murang-mura na siya. Hindi ako bumibili ng ano kung hindi sila. Yan, no, 30% off din to, oh. Ayan. Dito ko nilagay yung bukas. Ayan. So, ang dami kong binili kasi nga mura. Pang-stock na. Kasi pag binili mo to, ibinili mo itong mga to, ano siya, may 50% off na eh. So, 400 pesos yan sa ano natin. Hindi, $8 pala. So, ano siya, nasa 35% off na siya. Oh, ito naman, 40%, almost 50% off na rin siya. Ayan, ganun kamura. Imagine mo, 50% off, ang laki ng natipid ko. Kung di ako nagaganito yung sale, naku, kukulangin ako sa budget. So, dito naman yung mga isda. Oh, tignan nyo nga, pati yung mga shrimp ko, yung mga malalaking shrimp. Inaano ko na yung 30%. Kasi hindi naman, dito sa Canada, hindi naman sila nagbibenta ng yung bulok na. Pag nagbenta sila ng may 30% off, ayaw na nilang tumagal sa ano nila. Kumbaga, fresh pa siya. Hindi pa siya yung lumang-luma. Ayaw lang nilang magtagal na sa rep nila. Kasi nga, masama nga yung nagbibenta ka ng masyadong luma. So, iniiwasan nilang magbenta ng gano'n. So, sinisale na nila kaysa sa magtagal lang sa ano nila, sa display. Ayan. Tapos, ito magkano ba itong baboy na to? $7.79. Siguro nasa kalahating kilo to. Walang kalahating kilo to. Kulang sa kalahating kilo to. Mga 1/4 lang siya. Walang pas ng konti sa 1/4. $7.79 nasa ano siya? 280. Almost 300 ano siya? Almost 320. Ayan. Almost. Ayan. Pinagsasama ko yung baboy eh. Tapos pinagsasama ko yung isda, ayan, tsaka mga seafood, ayan. So, ganyan. Para maximize yung space. So, ilalagay ko na siguro yung baboy dito. Ayan. Ayan, kasi meron pa namang space doon. So, meron pa akong isang manok. Ayan, dito ko na ilalagay. Ayan. Itong chicken legs na to, napakamura niya, oh. 646 lang siya. So, nasa 260 pesos lang siya. O, tingnan nyo, ang mura. Ano to? Kung bibilihin mo to, siguro isang kilong manok na to. 260 lang. Yung manok dito sa, ano, nagtataka ko, talagang murang-mura pagdating sa chicken. Napakamura ng chicken dito, tsaka pork. Siguro dahil maraming mais dito, mura siguro yung kinakain nila. Kasi sa atin kasi ang mahal ng pig sa Philippines eh. Eh dito dahil marami yung ani ng mga mais, malalaki yung mga pan ng mais dito, siguro
yung feeds dito na made in mais, yung gawa sa mais, mura. Kaya kumbaga sa ano, mura din yung puhunan nila sa pagre-raise ng mga chicken at saka baboy. Ito, basa filet, yung tinatawag nilang basa na isda. Ang sarap nito, ang lambot-lambot ng laman. Pag bagong luto. Ano lang siya, 420 pesos lang siya, oh. Siguro nasa kalahating kilo, almost kalahating kilo na itong dami nito. Purong laman lang siya. Ayan. Ayan. So, ayan ang laman ng rep namin. Ayan. May shrimp naman. Yan, may mga hipon, may mga isda, may chicken, may baboy. Konti lang yung, hindi kami gaano nagbabawi. Nakikita yung baboy na yan. Yan. Yung maliit na baboy na yan, yan na yan. Wala mang kalahating kilo. Usually, ang laman ng rep namin isda or chicken. Pag chicken naman, bihira lang kami magluto ng legs. Usually, mga chicken breast. Kasi mas healthy. Ayan. Yan naman yung sa halos isda. Tapos, eto yan. Usually hindi ako bumibili ng marami niyan kasi ano yan, process yan, di ba? So, napatsyempo lang ngayon na murang-mura. Pero pag yan hindi nag-sale, yung regular price siya, o kaya kahit na 10% off siya, hindi ako bumibili isang pack lang o kaya dalawa kasi linilimit ko yung anak ko. Masama din kasi yung mga ganyan, yung bacon yan. Bibili sana ako ng dalawa, nakasale yan 30% off. Sabi ng mister ko, tama na yung isang bacon, sabi niya. So, hindi kami naglalagay talaga as much as, ayan, ground chicken nga ginagamit namin, hindi yung ground pork. At hindi rin kami nagbabaka kasi yung baka talaga malakas siya sa, ano, kung high blood ka, tsaka high cholesterol, malakas siya. Itong sausage na to, nagigilty pa nga ako nadagdagan yung video ko. Pero, monitor ko yung mga anak ko. Usually, hindi kami bumibili ngayon, isang pack lang, o dalawa. Napamura lang ngayon. Tapos, dito yung mga natirang pagkain na ayaw nila, ako yung kumakain, pinoprosen ko. So, pag nagutom ako na yung kumakain. Hindi ko naman binibigla ito. Yung mga prutas na pagbawan, parang gusto niya siyang mabulok. Hindi nagawa ko, pinoprosen ko para hindi mabulok. Ako yung kakain. Yan, ako yung tagakain ng tira dito sa bahay namin. Ito naman yung laman ng fridge namin. Kung mapapansin nyo, walang soft drinks. Ayan, walang soft drinks. Tapos, yung nakasale din ang binibili ko. Ito lang ang hindi nakasale, yung Magnolia chocolate ko sa anak kong babae, yung bunso. Pihikan kasi ang payat-payat niya ka. Ito nga chocolate milk nga, hanggat maaari, hindi kami, yung mga plant-based na chocolate milk, o yan, oats. Hanggat maaari yan ang iniinom niya. Chocolate milk. Buti na lang yung dalawang anak ko, yung medyo matataba ng konti, hindi nila gaano iniinom to. Kasi hindi ko rin sila ini-encourage. Yung anak ko naman bunso, payat lang yung pihikan sa pagkain kaya nahayaan ko na sa chocolate milk. Kasi pumapayat naman siya kung walang chocolate milk. Kung hindi siya nagmi-milk. Ayan. So, yan yung tinapay. Yung mga tinapay namin, usually, ayan, whole grain. May mga 12 grain, yung may mga seeds para, siya, rich in fiber. Yung matamis na yan, sabi ko sa pag kumain ka ng cinnamon, sabi ko sa kanila, isa-isa lang. Sabi ko sa mister ko, tsaka sa anak kong panganay. Kasi ngayon, panganay ko mahilig sa matamis, talagang binabawalan ko. Tignan nyo ngayon, binili kong Greek yogurt, yan, Greek yogurt, zero sugar. Tapos meron kaming tofu yan, ma-healthy pagkain yan talagang. Raspberry, talagang pag yan nag-sale, palagi kong pinupuntahan yan sa grocery, yan ang unang tinitignan ko. Inaantay kong mura yung presyo. Kasi usually mahal to, talagang isa sa pinakamahal na prutas dito sa Canada, yung raspberry tsaka blackberry. Ngayon, pag nag-sale yan, hindi ko talaga, yung sinasabi nating mura siya kaysa doon sa regular price, hindi ko pinapalampas. Nagkataon limit lang dalawa. Tsaka, madali din siyang masira pag hindi ko siya napapatagal ng gusto. Kaya, hindi ko dinadamihan ng bili. Pero, bumibili lang ako nito pag sale siya or mura yung presyo. So, ayan, halos yung gulay na yan, akin yan. Palaging binibili ko ng yogurt yung mga anak ko, yung maid, pag tinatamad na akong gumawa or mag-prepare ng pagkain nila. Yung naka-made na pagkain, ayan may mga, eto, mashed potato, naka-prepare na yan. Iinitin na lang niya, binibili ko yan para hindi na ako magluto, tsaka yung empanada. Kasi nakakapagod magluto ng empanada kung uubusin ko yung oras ko sa ilang pirasong empanada, tapos ilan na naman ang kakainin ng anak ko. So, bumibili na lang ako ng ilang piraso, yung ready na. So, ito din yung ng anak ko, ayan.
yung salmon niya. Ito yung mahal, yung pagkain ng anak kong lalaki kasi may mataba-taba siya, kaya inaalala namin mag-asawa. So, hanggat maaari, sana, ayaw namin siya kumakain ng sausage. So, pinaghahanda ko siya siya nagiging cautious na rin siya kahit papano, nakikinig naman. Palagi namin binabuwalan. Kaya nga hindi kami naglalagay ng soft drinks no? Pati yung milk namin, dapat skim milk. Kung meron nga 100%, wala pa ako nakikita. Gusto ko yung purong skim milk talaga, mas healthy yun. Yan yung yogurt nila, ayan. Dapat nakasil to pero dapat pa naghahanap ako ng baka naman masyadong walang lasa kung unsweetened naman yung masyadong yogurt. So dito na lang ito kasi drinkable to So kung hindi naman siya wala namang lasa, yung walang sugar, masama din. Baka hindi naman kainin ng mga anak ko, inumin. Eto, ayan. So salmon yung sa anak ko, lalagyan ko siya ng paminta, bawang, asin. Yung sa asawa ko, carrot, pinapapak niya. Tapos yung balat ng salmon, yan, yung balat niya, ayaw ng anak ko yun So, kinuha ko siya, ako magpiprito, akong kakain ng balat ng isda. Total, rich in omega-3 naman yan Ayan lang naman ng namin. Kamatis, yan, avocado, talagang hindi, basta, kanina yung avocado, hindi sale, double price. Pero pag nagsisale siya ng 50% off, yung murang-mura siya, dinadagdagan ko yung avocado. Pero pag mahal siya, hindi ako bumibili. Ayan nalanta na yung orange, walang kumakain. Kaya hindi na ako bumibili ng orange Hindi ko naman pwedeng dalasan yan kasi mataas din sa mga prutas, mataas din ng sugar ng orange kahit na sabihin mong may fiber siya. Yan, spinach, naka-sale. 80 pesos lang ang isang tali, bumili ako ng dalawa. Alam niyo kung anong linuluto ko dito? Munggo. Pag nagigisa ako ng munggo, sinasawag ko spinach. Maraming spinach. Tapos ngayon, pag naman hindi ako naggisa ng munggo, meron ako na-discover, binoboil ko lang siya, parang talbos ng kamote. Pinapakulo ko lang siya ng mabilis sa tubig, tapos lalagyan ko ng kamatis. At saka, tapos pala, sasawsaw ko sa kamatis, at saka sa bagoong. O kaya yung bagoong ng alamang isda. Yun, yan, cabbage yan, mura din yan, nakasale din yan, organic. Basta't sa organic, bibilhin ko yan, basta't nakasale. Ayan, alam nyo ba dati, talagang punuan ako mag-grocery, pero ngayon, hindi na kasi ayoko may masayang. Hanggat maaari. Hindi naman ako pwedeng magpakabusog para ubusin ko lang yung natira dahil nanghihinayang ako. Baka naman mapunta sa gamot yung tinitipid ko naman sa pagkain dahil ayaw ko nga itapon akong kakain. So, ginagawa ko, nililimit ko na yung luto. Ayan, ito yung sa anak ko, broccoli. Asparagus at saka broccoli yung sa anak kong lalaki. Tiniterno niya sa kanyang chicken breast. Yung salmon na yan, isa sa pinakamahal na binibili ko yan. Mahal pa sa baka, mahal pa sa manok, mahal pa siya sa baboy. Ngayon, yan ang aking gulay upo. Kasi itong labanos na to, tumatagal siya ng husto. At saka yung repolyo. So, kung gusto ko mag-stock ng gulay, tinatamad akong magpunta palagi sa grocery. Ang ginagawa ko, nag-i-stock ako ng upo at saka nito, itong labanos. Kasi tumatagal sila ng gusto at saka yung repolyo. Yan, hindi kami nawawalan ng lemon. Kasi alam nyo ba na ang lemon juice, yung walang sugar pag iniinom mo to, inahalo mo sa tubig na iniinom mo, isa sa may pinakamataas na vitamin C ang lemon. Katumbas nito sa atin, kalamansi. So, ano siya, isa sa may pinakamataas na vitamin C content yung tapos wala pa siyang sugar, yung lemon. So, safe siya sa mga diabetic. Yan, bell pepper, napakalusog din yan. At saka, to, broccoli sa anak ko. Yan, konting talong para pag gusto ko ng tuyo, kaya isda. Tapos yung mga dito ko nilalagay, yung mga natirang pagkain, kung merong hindi gusto kainin. Ayan, Dito maraming mga ganito, yung mga oats na chocolate milk, yung plant-based na, almond, ganyan. Hindi yung talagang chocolate milk na, yung nakakatakot inumin kasi nga, nagpapatas ng presyon at saka sugar. Dito, kahit medyo matamis, meron silang mga gluten-free. O, ayan, meron silang meron silang may mga partly skim milk para mas healthy. Ayan. So, yan ang laman ng aming freezer. Ayun pala, cheese. Ayan. Hindi ako nawawalan ng cheese kasi inakain ng mga anak ko to para maano sila. Magkaroon sila ng rich in vitamin, calcium. Diyan man lang magkaroon sila ng calcium sa katawan. Yung cheese na yan, hindi kami nawawalan.
So, ayan yung naman ang aming fridge. So, yun nga, empty pa yun. Masama di kasi yung masyado mong pinupuno yung fridge. Bukod sa masama na siya sa budget. Talagang dati nagpupuno ako niyan. Kaya lang minsan may kaunting nasasayang na pagkain. Ayoko may nasasayang. Ayan. So, hindi namin pinupuno yan. Bukod sa nakakatipid na kami. Di pa kami madali magkasakit kasi nadadiet kami dahil wala kaming kakainin gaano. Ayan. Ang hirap kasi nung kain sila ng kain, tapos ngayon gagastos din sila ng ano. Paano naman sila magpapayat? Eh di mas maganda kung mag-diet ka na. Ayan. Konti lang yung naman ng ano namin. Hindi naman konting-konti at hindi rin naman sobrang-sobra. Ayan. Katamtaman lang kasi ayokong tumataba sila. Talagang nag-aalala ako pag tumataba talaga yung dalawang anak ko. Ayan. Ganyan lang siya. So, ayan, nakakatuwa. O, di ba? Meron pang ano, espasyo doon. Wala na ako mailagay. Ayan. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel.